So somebody commented sa TikTok ko, sabi niya, kung ang goal ko daw is tulungan yung community, why not give the training for free? Hindi ko kinukundin na tong comment na to. May sense naman yung sinabi niya. However, I had to block the person because the way na dineliver niya yon is to insult. And quite frankly, para sa akin, yung dating nung bagsakan, nung pagkakasabi niya doon sa comment kasi ang haba, is buraot lifestyle. Like, turuan mo na lang ako ng libre. No. Let me tell you. And ito, kung hindi kayo nakakaintindi ng kung paano ang business structure, mag-swipe na lang kayo kasi medyo malalim. Malalim pero madali lang maintindihan. So, meron tayong overhead expenses. Simulan natin sa engagement tumataas. Yung trajectory talaga ng engagement ng TikTok ko, ng Facebook, lahat tumataas. And because of that, we would need from around 650, ngayon kailangan na natin ng mga 1,000 manpower hour. Meaning yung magre-reply sa comments, emails, sa mga messages sa akin, lahat. Bukod pa doon, every time na may training, meron tayong admin na nakabantay. So kung merong mentees na may kailangan na ganitong assistance, tutulungan ka agad. We try to respond as soon as we can kahit napakarami naming messages. Even I myself, nagre-reply ako sa email, sa mga chat. Kasi meron naman mga questions na hindi na nila kailangan mag-enroll. Kumbaga kaya ko na sagutin ng diretsyo. Kaya nga lang, lagi ko sinasabi, it takes time. Now, yung website, supposedly, it's just for me, for my portfolio. And matagal naka-maintenance mode yung website na yon. Ang binabayaran ko po doon sa website is 11,000 para lang nandun siya. Yun yung tinatawag natin na hosting. Pero dahil nga sabi ko, nandyan lang naman, hindi naman ginagamit, gamitin na natin, gawin na natin website ng community. Sa Google Workspace, ang binabayaran natin is malaki din kasi yung recordings and all that. And last but definitely not the least, I will not ask mentors to teach for free. Meron kaming isang session na lahat kami nagbibigay ng free sessions. Yun yung tinatawag natin na revamp. Kaya yun, pwedeng refundable kung perfect attendance ka. Pero yung pinakang training, hindi natin pwedeng hingin yung 8 hours plus 2 weeks na internship sa mentors ng free. The biggest chunk nung kinikita dun sa mga may paid trainings natin ay napapapunta sa mentors. Nagbabayad din po tayo ng tax sa training, opo. I already tried giving out free trainings back when I was starting out. 10 or 11 batches din yun na libre, and here's the problem. When people see na, uy, malaki daw yung kita sa freelancing, uy, may libre daw na training sa freelancing, nagsasign up kagad sila without even thinking about, wala namang mawawala sa akin kung hindi para sa akin, edi ayaw ko. So, nagko-consume sila ng oras sa amin, kinuha nila yung oras namin, nagtuturo kami for free, pagkatapos hindi nila tatapusin, walang commitment. Kumbaga nakiki-hype lang. Kagaya nung nag-comment sa Facebook ko, buraot lifestyle. And we can't blame these people. Kasi minsan talaga, middle of the training, marirealize mo, ay hindi pala para sa akin, parang hindi ko kaya. So if I really wanna keep going, and if I want to achieve yung mission natin to help 1 million Filipinos find freelancing job, then kailangan talaga natin mag-charge. Isa pa, if you're going to take away time away from me being able to sleep or being able to spend time with my family, then magcha-charge po talaga ako. And you're not really paying for the technical stuff. You are paying for our time, our expertise. So kung mag-enroll ka sa isang mentorship program na kagaya nung sa amin, ang talagang titingnan mo is ano na ba yung results na meron yung nagtuturo. So let me tell you about ano na yung meron yung nagtuturo. Like ano na yung meron ako. At hindi ko kayo bubulagin ng bahay, sasakyan, lote, properties and all. Ang kaya ko lang na ituro sa inyo is kung paano kong na-maintain yung freelancing business ko for 15 years. Paano kung tumagal sa industriya despite the fact na ang dami nagsasabi na hindi sustainable or hindi guaranteed yung kita mo dito buwan-buwan. Paano namin nagawa mag-asawa na sa bahay kami nag-work at meron na kaming 2 anak na pag-graduate na ng school. Paano kaming nakatransition from BPO to freelancing. Paano kaming nakakapamasyal kapag gusto namin. Paano namin nakuha na magtiwala at bumalik yung mga kliyente namin sa amin, sa PA agency namin. So yung mga bagay na you don't usually get from free trainings. Like, you can get the technical stuff there. Pero yung mindset, the way that people think kapag nakatawid ka na dun sa kung saan mo man gustong makarating, that's something that you really need to find a mentor for. And if you feel that it's not worth paying for that, as usual, walang pilitan. Meron tayong free resources dyan, nandyan talaga sa link sa bio ko. Anyway, sana masagot yung question nung nagtanong bakit kami nagpapabayad for the training. And again, life is too short to be anything but happy. Comment any questions you guys have about working from home, follow from or work from home chismis. Bye!